Sisimulan natin ang kursong ito na pinamagatang Pagtuklas kay Hesus sa Lumang Tipan. Ilan sa inyo ang nasisiyahan sa pagbabasang Lumang Tipan? Naku, ilan sa inyo ang mas gustuhing magbasa ng Bagong Tipan? Oo, maron akong Lumang Tipan propesol. At pagkatapos ang propesor ng Bagong Tipan, nagtatalo sa isa't isa na nagsasabing, sabi ng propesor ng Lumang Tipan, mayroon pa tayong mas maraming aklat. Nagsimula ang Diyos sa Lumang Tipan. At kung wala ang Lumang Tipan, hindi maaari dumating si Jesus. Sabi ng propesor ng Bagong Tipan, sabi ng propesor ng Lumang Tipan, ang Bagong Tipan ay parang isang index lamang sa Lumang Tipan. Sinabi ng propesor ng Bagong Tipan, kung wala ang Bagong Tipan, hindi makumpleto ang Lumang Tipan. Nakakabogot ang Lumang Tipan, nakatapanabik ang Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay Diyos ng puot, ngunit sa Bagong Tipan, si Jesus ay Diyos ng pag-ibig. Sang-ayon ka ba dyan? Pero pareho silang tama sa isang paraan, pero hindi maaring maging kumpleto ang Biblia. Parang dalawang pares ng sapatos. Kailangan mong isuot pareho. Kailangan mong taglayin ng pareho para lubos na maunawaan si Jesus. Sinasabi ng mga tao, gusto kong matuto tungkol kay Jesus, kaya Bagong Tipan lang ang binabasa ko. Ibig sabihin, kalahati lamang ni Jesus ang kilala. Dahil naroon si Jesus mula Genesis 1, talata 1, hangtod Apokalipsis 22. Si Jesus ay naroon sa lahat ng dako sa Bibliang ito. At hulaan mo kung sino pa ang naroon sa Bibliang ito. Nasa Biblia ka na ito. Ang Bibliang ito ay isang liham na isinulat ng Diyos para sa iya. Para sa iyo ito. Isa itong liham ng pag-ibig. At sa gayon, naway matuklasan natin hindi lamang si Jesus katuwa sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, kundi pati na rin ang iyong sarili sa Bibliang ito. Kung hindi, ang Bibliang ito ay magiging isa na lamang luma at sinaunang dokumento na binabasa lang namin bilang referensya. Ngunit kapag natagpuan mo si Jesus at ang iyong sarili dito, ito ay nagiging isang buhay na aklat ng buhay. Amen? Kaya simulan na nabon. Inaanglan kong sabihin yan dahil nakakabagot ang pamagat. Teolohiyang biblikal at kasaysayan ng pagtubos. Ano iyon? Maaring iniisip mo, pumunta ako sa Tongling Bible School dahil ayaw kong pumasok sa isang seminaryo sa teolohiya. Pero dito tayo nag-aaral ng teolohiya. Pangako ko sa iyo, hindi ito magiging ganaon kasama. At kung masama man, sa unang oras lang ito. Okay? Magdasal tayo kung gayon. Okay? Sige. Teolohiyang biblikal at kasaysayan ng pagtubos. Ang dahilan kung bakit kailangan kong gumawa ng panimula sa teolohiyang biblikal ay para maunawaan mo ang iyong natutuhan, ang iyong binabasa. Tama? Kaya, narito ang ilan sa mga sanggunian na ginamit ko para sa ilang slide na ito. At mayroon ka pang iba sa iyong mga tala, ngunit maaari mong sundan ang mga slide dito. Napakagandang mga libro, napakahaba at nakakabugot, ngunit napakaganda. Pero atong mga iyon, kung gusto mo talagang kumuhang libro at magbasa, itong Hamilton, ang What is Biblical Theology ni James Hamilton, ay isang librong inirekomenda ko. At napakadaling basahin, at maikli, at maigsi, at madaling maunawaan. Kaya malamang na nasa mga tala mo rin ang bibliografiyang ito. Kung hindi, pwede mo ko tanungin mamaya. At narito ang unang punto, mga disiplinang teolohiya. At kung naintindihan mo ito, baka pwede kang magpasikat sa mga kaibigan mo. Alam ko ang teolohiya. 5 disiplinang teolohiya. Mayroong 5 pangunahing disiplina ng teolohiya. Una ay ang exegesis. Ang exegesis ay marahil ang pinakamahirap, nakakabogot at pinakamabogot na gawain.
Dahil pinag-aralan mo ang bawat salita at lahat ng syntax at istruktura ng gramatika sa Ebreyo at Grego sa Biblia. At sinusuri mo ang mga salitang ito at sinusubkang unawaon kung ano ito. Ibig sabihin, tama. Pangalawa ay ang teolohiyang biblikal. At ito talaga ang pagtutuunan natin ng pansin sa loob ng 3 araw. At ipapakita ko sa iyo ang ilang halimbawa kung paano gawin ang teolohiyang biblikal. Pinag-aaralan ng teolohiyang biblikal kung paano umuunlad, nagsasama at nagkakamit ng kasukdulan ang buong Biblia kay Jesus. Kaya kinukuha ng teolohiyang biblikal ang Genesis Kabanata 1 at itinatatag ito upang makita kung paano ito natupad sa pagparito ni Jesus at sa kanyang ministeryo. Sa makatuwid, ito ay nakabatay sa gawaing pagtubos ng Diyos na may mga makasaysayang koneksyon sa buong Biblia. Kaya sa teolohiyang biblikal, tinitingnan mo ang buong Biblia bilang isang kabuuan. Isa itong kwentong may iisang koneksyon. At ang disiplinang ito ng teolohiya ay nagpapakita ng pagkakaisa sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan kung paano sila nauugnay at nagsasama sa kasukdulan kay Hesukristo. At ang ikatulong disiplina ay ang historikal na teolohiya. Ibinabatay ng teolohiyang historikal ang mga pag-aaral nito sa kasaysayan at mga katotohanan. Kaya, pinag-aaralan ang kasaysayan ng Biblia at pag-aaral din ng kasaysayan ng iba't ibang aspeto ng Biblia at ng mga kwento. Sinusuri at sinusuri nito kung gaano naunawaan ng mahahalagang exeget at teologo ang Biblia. Kung ang ilan sa mga salitang ito ay napakahirap at pinalampas mo lang, hayaan mo na lang. Ayos ra. At pang-apat ay ang sistematikong teolohiya. Systematicum. Sinasagot ng teolohiya ang tanong tungkol sa buong Biblia, kung tungkol saan ang buong Biblia at ang iba't ibang doktrina. Maari itong mabuo mula sa mga pagsasanay ng mga nakaraang disiplina ay ang exegesis, biblical theology, historical theology. Pinag-aaralan mo ang iba't ibang aspeto ng Biblia at pinagsama-samahon mo ang mga ito at tinatanong, sino nga ba si Jesus? Kaya ano ang kaligtasan? Kaya ano ang mga katangian ng Diyos? Kaya wala ito sa linya ng panitikan o pangkasaysayan. Ito ay isang kombinasyon, isang buong pag-unawa sa Biblia at pagbabalik sa isang kahulugan, sa madaling salita. At iyan ay tinatawag na doktrina. Doktrina sa kaligtasan, doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo, Kristolohiya, at iba pa. Kaya ito ay isang katahimikan, napakahalaga nito sa simbahan, sa teolohiya, ngunit para sa akin, ito ay lubos, nirerespeto ko ang mga sistematikong teologo dahil kailangan mong maunawaan ang lahat, tunay na maintindihan, magkaroon ng komprehensibong pag-unawa kung sino ang Diyos, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. At tinatangka nitong ipakita kung paano komprehensibong magkakaugnay ang buong Biblia sa halip na sumasalungat sa sarili nito. At panghuli, kita mo, mabilis lang naman ang paglipas, di ba? 5 disiplina, okay? Exesis, ano ang susunod? Teolohiyang biblikal, teolohiyang historikal, at pagkatapos ay sistematiko, at pagkatapos ay praktikal na teolohiya. Pinag-aaralan ng praktikal na teolohiya kung paano ilapat ang mga teksto ng banal na kasulatan. Ang mga pag-awan sa sistematikong teolohiya sa konteksto ngayon at sa buhay ng mga individual. At kadalasan, tungkol ito sa kung paano natin ito maunawaan at maisabuhay. At pagkatapos ay kikilos ako ayon dito. Ibig sabihin sa ministeryo o gawaing misyonero o sa aking personal na buhay. Paano ko ito i-apply sa buhay ko? Sige, bilang pangalawang pangunahing punto, pag-isipan natin ng kaunti pa ang teolohiyang biblikal.
Ang teolohiyang biblikal ay sumusunod sa isang pangkalahatang balangkas at nakatuon sa mga mahalagang punto sa kwento ng Biblia. Kaya ilan sa mga pangunahing punto ng pagbabago sa balangkas ng kwento ay ang paglikha sa Genesis at pagkatapos ay ang pagbagsak. Kaya ang paglikay ay naganap sa Genesis Kabanata 1 at pagkatapos ay binanggit nito ang tungkol sa mas nakatuon sa ugnayan ng Diyos at tao sa Genesis Kabanata 2. At pagkatapos sa Genesis Kabanata 3, makikita natin ang nagaganap na pagbagsak. Among sangkatauhan, pumapasok ang kasalanan. At pagkatapos sa Genesis 3, versikulo 15, ipinangako ng Diyos ang bini ng babae. Iyan ang unang pangako ng pagdating ng Mesiyas, hindi ba? Kaya una, ang mesyanikong tipan o pangako. At mula roon, magsisimula ang gawaing ito ng pagtubos at pagpapanumbalik. At pagkatapos ay ang katuparan, ang kaganapan sa pahayag. Kaya ito ang pangkalahatangan balangkas ng Biblia. Medyo pamilyar na kami. Inatalakay nito ang mga temporal at kanonikal na bagay ng Biblia. Kaya, kailan ito naganap? Ano ang unang nangyari? At ano ang nangyari bilang resulta? At ano ang ipinangako? Kailan siya darang? At iba pa. Pangako ko sa iya, hindi ko sasagutin ang tanong na kailan siya darating. Kaya, mga bagay na temporal at kanonikal sa Biblia, habang ang sistematiko o dogmatikong teolohiya ay tumatalakay sa mga bagay na hindi temporal. Kaya halimbawa, ang sistematikong teolohiya ay nagtatanong ng mga tanong tulad ng ano ang mga katangian ng Diyos? Ang tanong na ito ay hindi nakatali sa oras, hindi kinakailangan. Ano ang kaligtasan? Ito ay mas may tuturing na isang kahulugan o pangkalahatang pag-unawa. Ano ang kasalanan? Ngunit ang teolohiyang biblikal ay laging nagtatanong at sumasagot ng mga tanong batay sa aksis ng kwento ng Biblia, kasaysayan ng pagtubos ug at pag-unlad ng kanon. Kaya ang pangunahing pag-unawa, halimbawa, ay nagtatanong, ano ang naiambag ng propesiya ni Isayas sa paglalahad ng doktrina ng Diyos? May katuturan ba yun? Ang mas madali ay paano ang pag-alis, ang Paskwa at ang pag-alis, paano iyon nagpropesiya tungkol sa pagdating ni Jesus at sa kanyang pagpapako sa krus. Iyan ang teolohiyang biblikan. Paano mo nakikita si Jesus sa mga pangyayaring nagaganap sa lumang tipan? Bakit tayo tinuturuan ng Diyos tungkol sa kasaysayan ng Israel? Pero hindi tayo nag-aaral. Kasaysayan ng Israel, kinakailangan. Pinag-aaralan natin ang nais ng Diyos na malaman natin. Ang Bibliyang ito ay hindi isang aklat ng kasaysayan, bagamat marami itong kasaysayan. Hindi aklat pang-agham ang Bibliyang ito, bagamat mayroon itong ilang agham at ilang magkasalungat na agham. Tama ba? Ngunit ang layunin ng Bibliyang ito ay hindi upang patunayan ang agam, hindi upang sabuti sa atin ang kasaysayan. Hindi ito isang panitikan. Ang aklat na ito ay isang aklat ng kaligtasan. Ang aklat na ito ay isang manual para sa sangkatauhan. Kapag bumibili tayo ng gadget o telepono, may kasama itong manual, di ba? Kailan mo binabasa ang manual? Mayroon bang sinuman nga nasisiyahan sa pagbabasa ng manual? Sa sandaling makabili ka ng magandang gadget, iiwan mo muna ang gadget doon at babasahon mo muna ang manual. Kahit sino. Aasang kamay, nirespeto kita para diyan. Binabasa mo ang manual kapag nasira ang bagay o hindi gumagana ng maayos. Tama ba? Ngayon, tingnan mo ang buhay mo. Gumagana ba ito ng maayos? Gumagana ba ito ayon sa nararapat? Nang nilikha tayong Diyos, dapat itong gumana magpakailanman. Dapat itong magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, kaligayahan at kaluguran at perpektong pagkakasundo. Perpekto! Pakiguban sa Diyos. Ingon ba niya na? Dili.
mao nga miingon ang Dios, aniya ang imong manual. May nangyaring mali, may nangyaring bali. Ang Bibliyang ito, ang layunin nito ay para sa atin na matubos at maibalik sa dati. Tama ba? At ang susi sa pagpapanumbalik at pagtubos na iyon ay si Hesukristo. Kaya nga, sa Juan Kabanata 5, versikulo 39, sinabi ni Jesus, ang buong Bibliyang ito, noong panahon ni Jesus, wala pa silang bagong tipan. Kapag tinutukoy niya ang mga banal na kasulatan, tinutukoy niya ang mga banal na kasulatan ng lumang tipan. Sabi niya, ang buong Biblia ay tungkol sa akon, sabi ni Jesus. At nabasa mo ito na iniisip na magkakaroon ka ng buhay mula rito. At sabi niya, alam mo ba tungkol ito sa akin? Kaya iyan ang sinusubukang gawin ng teolohiyang biblikal. Sinusubukang tingnan ang lumang tipan at ang bagong tipan at alamin kung paano sila magkakaugnay, kung ano talaga ang ibig sabot sa mong Diyos. Para mabasa natin noong ikinukwento niya sa atin ang tungkol sa Exodo. Alam mo yun kapag pinapatulog niya tayo habang binabasa ang Leviticus? Ano ang ibig niyang sabon tungkol sa lahat ng mga batas na ito? Tungkol sa sakripisyo at mga batas seremonyal at lahat ng mga ito. Anong ibig sabihin nan? Tumutukoy ba iyan sa kung paano mamamatay si Jesus? Oo, kaya iyan ang uri ng mga tanong na itinatanong ng teolohiyang biblikal. Hangad din nitong matagpuan ang layunin ang Diyos na magtubos o ang kahalagahang Mesiya sa lahat ng mga sipi ng Biblia, kapwa ang luma at bagong tipan. Direktang tinutugunan ng teolohiyang biblikal ang malawakang kamangmangan sa Biblia na laganap ngayon sa marami sa ating mga kongregasyon. Anong ibig sabihin yan? Medyo mabigat na paksa at baka mapapahamak ako dahil dito. Pero ang dahilan kung bakit sina Martin Luther o John Calvin Zwingli, ang mga reformistang ito, alam mo na, ay reformasyon sa simbahan, reformasyon sa protestante. Ang dahilan kung bakit sila tumayo at sumigaw ay dahil hindi nagbabasa ng Biblia ang mga tao noong panahong iyon. At hindi nila alam kung ano talaga ang sinasabing Diyos. Umasa sila sa mga pinuno ng simbahan para sabihin sa kanila, diktahan sila na ito ang sinasabi ng Biblia. Pero maraming beses, hindi naman, di ba? Alam mo ba kung bakit hindi nila binabasa ang Biblia noon? Ito ay dahil wala silang Biblia noon. Hindi nila naisalin at kinopya ang Biblia sa karaniwang wika. Kaya nga si Martin Luther, isa sa mga unang ginawa niya ay ang pagsasalin ng Biblia mula Latin patungong Aleman, di ba? Karaniwang wika noong panahong iyon sa kanyang lugar. Ano naman ngayon? Nagbabasa ba ng Biblia ang mga tao? Bakit? Bakit? Wala ba silang Biblia? Sa panahon ngayon, hindi na inilimbag ang mga Biblia. Salamat dito. Lahat ng may telepono ay maaaring magkaroon ng Biblia ngayon, tama ba? Ang problema, nababasa ba nila ito? Ang problema ba? Si Voltaire, isang pilosopong Pranses na tumanggi sa pag-iral ng Diyos, ay nagsabing ang Bibliyang ito, Biblia, ay mawawala sa pag-iimprenta at mawawala. Hindi na ito basahin ng mga tao sa loob ng halos 100 taon. Namatay siya. Nagpatuloy ang Biblia. At hulaan mo kung anong nangyari sa bahay niya. Ang kaniyang bahay ay ginawang palimbagan ng Biblia. Pero kamakailan lang, narinig ko sa Korea, may isang Kristiyanong tindahan ng libro noon, ngunit nagsara ito dahil hindi na bumibili ng mga Kristiyanong aklat ang mga tao. At ito ay naging, hindi ko kay dapat sinabi to, pero ito ay naging imbakan para sa ibang relihiyon.
Kaya sa ngayon, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan laganap ang kamangmangan sa Biblia. Hindi buong mundo ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang mga bagay sa loob ng mga simbahan. Kaya hindi ko sila sinisi, talaga. Hindi ko sila masyadong sinisi. Dahil alam mo, ang Biblia ay may tendensyang patulugin ka. Mahirap intindihon ng Biblia. Hindi ito kasing saya ng alam mo na, hindi ito kasing saya ng mga magagandang literaturang ito. Alam mo kung bakit? Una, dahil hindi nila ito naintindihan. Kaya narito kami at umaasang ituro ito. Umaasang ang Biblia ay maaaring maging masaya at kapanapanabik para sa bayan ng Diyos. Isa pang dahilan, alam mo ba kung bakit ka pinapatulog na Biblia? Kasi sinusubukan mo tong basahin sa oras ng pagkaantok. Gawin ang lahat sa maghapon. Ano ang oras ng pagbabasa ng Biblia? Bago matulog, kadalasan. Kaya kaniyan pinapatunog. Gayunpaman, may referensya ba sa oras? Anong oras ko ba kailangan matapos? Napulog 5 ka minuto. Ayaw ka balaka na ako'y tulo ka adlaw. Kundi na ako mahuman karon, mahuman ra na ako unya. Ang panahong ating ginagalawan ay madalas na naghangad ng mabilis at madaling paraan ng pamumuhay. Kristohanong pagkinabuhi, sayon na paagi sa pagsimba gamit ang drive-thru o fast food na mentalidad sa Diyos. Ngunit sa Hosea Kabanata 4, versikulo 6, ang akong bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Dahil tinanggihan mo ang kaalaman. Itatakwil din kita bilang aking pari. Dahil nilimot mo ang kautusan ng iyong Diyos, kalilimutan ko rin ang iyong mga anak. Gusto kong basahin natin ang isa pang sipi sa Oseas. Oseas 6, talata 1. Magsiparito kayo, tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat tayo'y kaniyang nilapa, ngunit pagagalingin niya tayo. Sinugatan niya tayo, ngunit lalagyan niya tayo benda. Bubuhayin niya tayo muli pagkalipas ng 2 araw. Bubuhayin niya tayong muli sa ikatulong araw upang siya'y mabuhay sa harap niya, upang tayo'y mabuhay sa harap niya. At versikulo 6, sapagkat kinalulugdan ko ang Diyos. Ang mga tao ay dumaranas ng mga kahirapan at kapihiyaan at sinasabi nila, pinunit tayo ng Diyos. At sa tingin ko, ito ay parang ating panalangin sa panahon ng pandemyang ito. Siya ang pumutol sa atin, ngunit pagagalingin niya tayo. Amen. Sinugatan niya tayo, ngunit lalagyan niya tayong benda. Talata 6, ito ay tugon ng Panginoon. Sapagkat mas ikinalulugod ko ang katapatan kaysa sa hain at ang pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na susunugin. Ang sinasabi niya, patuloy lang kayo sa paggawa ng sakripisyo, pero ito ay sa pamamagitan ng formalidad, ng kinakailangan at ng mandatoryo. Pero gusto ko ang puso ninyo at gusto kong makilala ninyo ako. At iyan ang inaasahan naming isulong sa aming panahon, sa aming mga simbahan. Kaya ano ang mga pangunahing pag-unawa sa teolohiyang biblikal? Ang teolohiyang biblikal ay maaaring gawin batay sa ilang pangunahing pagkaunawa tungkol sa Biblia. Dalawang mahalagang bagay. Magkakasulat ng Diyos, 2 Timoteo, Kabanata 3. Tulo kay Rizal sa apakaod, sinasabi sa atin ang mga talata 16 at 17 na ang buong kasulatan, ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin ay sa Diyos, hiningahan ng Diyos. Ito ay walang pagkakamali at hindi nagkakamali. Ito ay salita ng Diyos. Amen? Kung hindi ka sumasang-ayon di dyan, at isa sa mga bagay na sinasang-ayunan namin ng 2 dekano ay ito. Ang Biblia ay ganap, 100% salita ng Diyos. Walang pagkakamali at hindi nagkakamali. Inaakay tayo nito tungo sa kaligtasan, inaakay tayo nito tungo sa kaharian ng langit.
Kaya sa teolohiyang biblikal, kailangan nating maniwala na ito ang salita ng Diyos. At pangalawa, kanonikal na lungsod ng Biblia. Ibig sabihin ay mayroong 66 na aklat sa Biblia. Tama ba? 39. Mga aklat sa Lumang Tipan, 27 aklat sa Bagong Tipan. Alam mo yan, di ba? Alam mo ba kung paano isaulo iyan para sa mga anak mo sa Sunday School? Ang 2 beses sa 7 ay 30. Tama ba? 2, 7, 30. Gayunpaman, mali, di ba? Sige, ano yon? 3 beses, 27. Salamat. 39 na aklat sa Lumang Tipan, 27 aklat sa Bagoong Tipan. Akala ko gagawin mo. Sinusubukan lang kita kung nakikinig ka. 39, 27. Sige. Ang buong Biblia na binubuo ng 66 na aklat ay isinulat ng iba't ibang autor. Hindi sila nagkita, pero kahit papaano ay nag-uusap sila o nagkakaintindihan sila. Ang Genesis ay sinasagot sa Pahayag. Ang Genesis ay isinulat ni Moises. Ang Pahayag ay isinulat ni Juan, si Apostol Juan. Tama ba? Hindi pa sila nagkita. Pero iisang autor, ang Diyos, ang sumulat ng 66 na aklat na ito sa pamamagitan ng iba't ibang manunulat. At kaya nga, iisang libro lang ito. Iisang libro lang ha. Kaya ang layunin ay kasaysayan niyang pagtubos. Ang teolohiyang biblikal ay nagbibigay pansin sa mga mahalagang punto ng pagbabago. Sa kasaysayan nga pagtubos, ilan sa mga pangunahing punto ng pagbabago na nabanggit natin kanina, ngunit ilan sa mga dakilang pangyayari, ang pagbagsak, pag-alis, pagbuo ng bansang Israel sa bundok Sinai, ang pagkatapon sa Babylonia, ang pagdating ng Mesiyas, at ngayon ay inaabangan natin ang kanyang pagbabalik. Ilan sa mga malalaking pangyayaring nagiging haligi sa kwento ng Biblia at hindi natin lubos na maunawaan ang marami sa mga aklat ng Biblia maliban kung alam natin ang pangkalahatang balangkas at pangyayari ng kasaysayan ng pagtubos, kung saan sila umaangkop kaugnay ng mga turning point. At ang mga puntong ito nga pagbabago ay hindi mga abstraktong kategorya ng sistematikong teolohiya o doktrina, kundi pinili ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang kabanal-banalang salita sa maraming iba't ibang panitikan. Pasensya na, mga manunulat. Mga genre na inihatid sa buong kasaysayan sa pagtubo sa pagkakasunod-sunod na panahon. Ang temporal nga hanay, matugod ka nato makakita og mulaom sa saad ug katumanan. At ang gawaing pagtubos. Mga gawa ng Diyos sa lumang tipan na tumutugma sa mga gawa at buhay ni Heso Kristo sa bagong tipan. At panghuli, ibinabatay ng teolohiyang biblikal ang balangkas at buong kwento ng Biblia sa kasaysayan nito ng pagtubos. Kaya, ano ang kasaysayan ng pagtubos? Ang kasaysayan ng pagtubos ay mula pa noong ang punto kung kailan nagkasala ang sangkatauhan at nagkaroon ng pangangailangan para sa katubusan. At sisimulan ng Diyos ang kanyang gawain mula noon hanggang kailan? Dugan si Jesus at sinabi niya, "Ako'y muling babalik." Kaya hanggang sa kanyang pangalawang pagdating. Iyan ang kasaysayan ng pagtubos. Maaring ang mga tao tumutol dito. Ngumit naniniwala ako na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nasa loob ng kasaysayan ng pagtubos. Hindi ang kabaligtaran. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nasa loob ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya ang mga pangunahing pangyayari sa kasaysayan ng pagtubos ay ang kasaysayan ng ugnayan sa pagitan ng Diyos ug ng kanyang bayan.